Hello, good afternoon mga idol, mga kabayan. For the meantime, kwentuhan muna tayo habang traffic na dahil rush hour na at Sabado ngayon, uwian ng mga workers. Dito tayo ngayon sa NCR sa Green Hills. Ayan. Pauwi tayo ng Bulacan ngayon. Tapos na yung ating meeting. Thanks God at maganda naman result. Updates. Alright, thank you Lord. Salamat sa mga nagtitiwala sa atin, mga kliyente, kahit na hindi na tayo gaano update sa ating sa wala tayong gaanong project ngayon. May mga ilan-ilan pa rin na tumatawag sa atin at para sa atin ipagawa ang kanilang mga proyekto. So thank you Lord sa mga tao na patuloy na nagtitiwala. Yan ang kagandahan mga idol kapag tayo nagtanim ng mabuting binhi. Asahan natin yan, mamumunga yan ng mabuti. So ganun lamang yan kasi ayan, araw ng Sabado, maya-maya ng landfall ng Bagyong Pipito sa Regional Bay na sa signal number 4 na ang Albay, Rapo-Rapo, Tiwi, Tabaco, Legazpi. Nasa signal number 4 na, kaya ingat mga kabayan. Inulit ko, kanina maaga pa sumabay na yung storm surge sa high tide kasi full moon ngayon. Talagang malaki talaga. Asahan natin ang paglaki ng tubig, unang dagat, yung high tide nya malaki. Kaya lang hindi normal umapaw sa mga diki yung dagat at maraming napiktuhan na yung mga nasa gilid baybayin. Pero ito ang advantage doon, at least maaga pa nakapag-prepare kayo, na-aware kayo, binigyan kayo ng awareness pa rin. Salamat tayo sa Diyos at binigyan kayo ng advance awareness kahit na maaga pa. Kung paano pala kung gabi yan, may mga maliliit kayong bata, maliliit kayong anak, paano nyo isasalba yung kung may anak kayong 3, 4, paano nyo yan i-assess sa ganyang sitwasyon pagka sobrang dilim. Kaya much better pag mga ganitong panahon na maaga pa talagang evacuate na, doon na tayo sa mga safety at mga ligtas na lugar. So yun, lagi sabi nga, safety first, priority ang safety, seguridad ng pamilya, no? Huwag nyo alalahanin yung mga tahanan ninyo kasi sa mga ganyan na panahon talagang wala tayong magagawa dyan kundi magdasal na lang. At yun nga, bago dumating itong araw na to, maraming unang babala sa pamamagitan ng mga sign sa kalangitan. Marami sa pamamagitan, maraming nagdagisaan sa iba-ibang lugar na mga isda, kumpul-kumpul na isda nagdagsa sa dagat ay sa gilid ng baybayin. At sa ibang lugar naman sa Kabikulan, maraming ibon, siglipana, yung mga nakatira doon sa mga cave at sa mga kabundukan. Talagang maigsilabasan at kakaiba ang kanilang aktibidad. Makita mo na talagang mayroon sinyalis na pinapakita sa tao yan. Kasi lahat na may buhay dito sa ibabaw ng mundo, konektado po yan sa kalikasan. Kaya lahat po yan may kanya-kanyang angking binigyan niya ng talino na ating Panginoong Diyos. Dapat
maunawaan natin. Yung mga ganyan pauna. Una sa mga sinyalis sa langit, nagkulay pula, kulay dugo yung buong kalangitan ng marami nakasaksi sa buong albay. Kahit dito man sa sa NCR sa Bulacan, tingnan ko kahapon nung maaga ako nagising, talagang pagsikat ng araw mapulang mapula, at ang paglubog ganun din mapulang. At isa lang talaga ang ibig sabihin niya, may parating talaga hindi magandang panahon. At the same time, ipapakita ko rito sa video nito, kasunod ng video nito, yung mga nakita sa mga iba-ibang lugar na sinyalis na talagang kikilabutan ka. At hindi naman ito lingid sa kalaman ng karamihan, dahil marami na mga sinugo, mga propeta, mga preachers, mga pastor, lingkod ng Diyos na nasa luwasang bahagi ng mundong ito, sa kalsada man, sa simbahan, sa church, any part of the earth na, kung sabihin natin, iba-ibang sulok na ng mundo. Marami nang sisigaw. Kaya lang ang masakit, iilan lang ang nagtalima, iilan lang yung nakikinig. Marami nagbababala na may parating na unos, at ito na yung mga huling araw, mga idol. Kaya hindi nagsisinungaling ang Biblia. Sa mga relate yan, sa mga nagbabasa ng Bible, hindi po nagsisinungaling ang Bible, hindi nagsisinungaling ang Biblia. Lahat po yan nakatala dyan, mangyayari at mangyayari yan. Sa pagsasaliksik ng mga dalubhasa na nag-aral sa Bible, talagang itong paano natin, nasa huling bahagi na tayo. So malapit na tayo doon sa muling pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo. Based doon sa nakasaad dyan, sa mga huling araw, marami tayong sinyalis na makikita sa langit, mga kalangitan. At ang mga matatandang lalaki magkakaroon ng mga panaginip, mga pangitain, at makikita natin yung karamihan, mayroon dyan na pagkakaluban, mga panganay nating anak o mga anak natin na mapalalaki, mapababae, ay magpapahayag ng salita ng Diyos. Ipapangaral ang salita ng Diyos sa nalalapit na itong the last day. Kaya mga idol, mga kabayan, sana simula sa akin, sa inyo, at sa lahat ko ng kababayan na nakaintindi ng language ng Pilipino, sana huwag niyong baliwalain yung mga tao na ginagamit ng Diyos, na nagbibigay babala sa atin, sa lahat ng luwasang bayan, mapamerkado, kalsada, sasakyan. Hindi na ito yung panahon para magpagalingan tayo sa walang kasawa-sawa, walang kamatayang bangayan, kung sino yung totoo, kung sinong reliyon, anong reliyon mo, kanya-kanyang pagalingan ng doktrina. Hindi na po yun ang importante sa mga panahon ito. Ayusin mo lang ang relasyon mo sa Diyos. Manatili ka dyan, tapat sa Diyos. Manatili kang sumunod sa Diyos sa lahat ng inaatas sa iyo ng Diyos, sa lahat ng kalooban ng Diyos. Talikdan natin ang ating mga masamang gawa,
pita ng ating laman, kagustuhan ng ating laman. Panalangin natin sa Diyos na palakasin ang ating pagiging matatag sa pananampalataya at kapit sa ating Panginoong Diyos. Ay natitiyak ko at sikapin natin na pagbalik dito ng ating Panginoong Kristo, maabutan tayo na nananatiling tapat sa Kanya. At pagparito nating Panginoong Diyos ay isa katuparan ang Kanyang pangako sa Kanyang mga lingkod at sa lahat ng mananampalataya at lahat ng mga martir ay magkakaroon na ng katuparan ng pangako ng Diyos. Kaya mapalad yung mga taong walang ibang inasahan kundi ang Diyos lamang. Huwag na tayo doon na pumukos, magparami, magpayaman na magpayaman, mag-invest ng kayamanan dito sa mundo na walang katiyakan at walang kasiguruhan. At the same time, tiyak na iiwanan lang natin. Wala tayong madadala doon sa kabilang buhay. Lahat po yan ay mayroon tayo ngayon, katulad nito, sasakyan, bahay, mansyon, lupa. Kahit gaano may ang kalawak, kahit mabili mo na ang kalahati ng mundong ito, natitiyak ko sa iyo, kapatid, iiwanan mo lang yan dito. Patuloy na pinapaalala sa atin ng Diyos na wag tayo doon, na wag natin ito ng ating sarili doon sa mga bagay na mga pansamantala lang. Doon tayo sa pang-internal life. Binigyan tayo lahat ng choice dahil sa dakilang pag-ibig sa atin. Dahil nga bilang tao, kalikasan ng tao talagang nakakagawa tayo kahit ng kasalanan sa Diyos. Even hindi kalooban ng Diyos na gumawa ka ng ganon, nakagawa pa rin tayo. Ako personally, inamin ko, sabi nga, makapaglihim tayo sa ating kapwa, makapaglihim tayo sa iyong asawa, makapaglihim ka sa iyong ina, makapaglihim ka sa iyong ama, makapaglihim ka sa iyong kapatid. Ngunit sa Diyos, walang maililihim sa iyo. Lahat, salaysay niya, talastas niya ang nangyayari sa ating buhay. Kaya mga kapatid, sikapin natin na makasunod sa Diyos. Huwag nating ikahiya na tayo nagbago na, umiwas na sa mga kaibigan na ang gusto ay lagi dun sa mga masayang bagay. Lasing dito, lasing doon, kalayawan doon, kalayawan dito, kainan doon, kainan dito, at walang kakontentuhan sa buhay. Everyday, iba-ibang activity na nakapokus ang kanilang sarili sa mundong ito o sa kamunduan. Ay sana kaiwas tayo sa mga ganun. Bayaan natin na masumpungan din nila
kung ano yung nasumpungan mo, yung pagbabago mo ay nawa masumpungan din nila. Prayer ito sa command ng ating Panginoong Diyos na talikdan natin ang ating mga masamang gawa. Hindi masama sumaya, hindi masama yung marangi ang buhay, pero dapat tandaan mo, may laging make priority natin ang Panginoong Diyos sa pagsunod sa kanyang mga kalooban. Sana yun ang i-priority natin. Sa mga nakasalamuha ko dati, nakakilala sa akin, hindi ko may tatanggi sa inyo na lahat ng pag-uugali ko ay alam nyo na. Lahat ng pagkatao ko, kung paano ako makisama sa lahat ng klaseng aspito dito sa ibabaw ng mundo. Panahon na, mga kapatid, panahon na para baguhin natin yung ating mga sarili. Huwag tayong tumuon dun sa mga bagay na pangsamantala lang tayo napapasaya. At ang masakit dito, yung mga kasiyahan na yan, minsan yan pandaylan para masira ang ating mga buhay. Nakasira ng pamilya, nakasira na normal na routine ng buhay mo. Ano-anong mga ano-ano yun, ano mga gawain yun na nakasira sa normal na gawain ng ating buhay, routine ng ating buhay. Unang-una, bisyo, alak, sugal, sigarilyo, sugal, lahat ng klaseng sugal. Dinadaya lang tayo niyan. Piling mo masaya, sa una yan, padadamahin ka, patatamahin ka. Lahat ng klaseng sugal, scatter, monopoly, chitira, Lucky 9, casino, online sabong, lahat yan padadamahin lang tayo niyan. Pero ang dulo niyan kabiguan ang dulo niyan. Ako buhay na patotoo sa inyo, mga idol, buhay akong patotoo sa inyo. Walang magandang buhay diyan sa sugal, sa pagiging adik sa sugal, scatter. Marami na naghiwalay mag-asawa niyan. Lalo na yung mga hindi ko linalahat karamihan dyan sa online na sugal ng nalululong yung mga riders natin, ng mga dating mga kapitapitagan nating mga tatay na walang ibang inisip kundi mapaganda ang buhay ng kanilang pamilya, araw-gabi nasa kalsada. Mga riders, mga taxi riders, mga yan, normal na mga na-addict sa ganyan. Pag walang customer, andun sa dulo, sa kanto, naka-online, yung pala akala mo naghahanap ng pasahero o ng parcel, yung pala nag-i-scatter na, naglalaro na ng monopoly.
ano yun, maraming sugal. At kayo na mga vlogger kayo, mga kapwa ko content creator, sana naman wag na nating dagdagan pa ng pasanin yung ating mga kababayan. Kayo lang ang yayaman dyan dahil pinopromote nyo yung sugal. Yayaman kayo, pero tandaan mo, pansamantala lang yan, yaman na yan. Ako, personal akong buhay pa ako na patotoo sa'yo, kapatid. Naranasan ko ng yumabong, parang punong kahoy na namumuha, nahitik sa bunga. Naranasan ko na yan. Pero ayan, sa dulo kabiguan yan. Wala ka sa akin. Kaya ikaw ay nasa matino ka pa naman ng pag-iisip. Sarili mo yan. Tutusin, hindi ka naman talaga dapat nandidikta ng iba. Halang natutokso ka lang sa malaking pera. Sana mga kapatid, sa mga kapwa ko content creator, tigilan na natin yung pagpupromote ng sugal. Kawawa yung ilan nating mga kababayan na isang kaig, isang tuka. Yung mga angkas rider na adik sa scatter, na adik sa monopoly, na adik sa casino, na adik sa sugal, lahat ng klase na may mga tong-its dyan, etc. Na adik sila. Maraming pamilya ang umaasa, nagugutom, instead na itago savings yung income ay napupunta pa, nailalaro pa sa sugal. Kaya pakiusap ko dyan sa mga kapwa ko content creator, sana iwas-iwasan natin yung pagpupromote ng sugal. I-promote natin yung kalooban ng ating Panginoong Kristo, dahil walang nabibigo, walang taong nabibigo kapag ang Diyos ang inuna. Walang taong lumisan sa ibabaw ng mundo nito na bigo kapag inuna natin ang kalooban ng Diyos. May nagsabi dyan, bakit kasi ganito si Pulano? Kilala ko yun, tarantado yun eh. Lahat ng klase na illegal pinasok ng, bakit nabubuhay naman ng marami. Kapatid, huwag kang gagaya dyan. Tandaan mo lagi, ang pag-ibig ng Diyos parang sikat ng araw, lahat nasisikatan. Sabi ng iba sa salitang makamundo, masamang damo raw, matagal mamatay. Huwag kayo maniwala doon. Ang katotohanan niyan, kaya binibigyan ka pa na mahaba-haba ng buhay kahit gumagawa ka ng hindi ayos kay looban ng Diyos, at namimirwisyo tayo ng minsan ng ating kapwa. Ang katotohanan niyan ay mabigyan ka pa ng pagkakataon magbago, sapagkat pag ikaw inabutan ng kamatayan na hindi ka pa nagbabago, tiyak kabiguan at kapamakan mapupuntan. Kapatid, ngayon na ito ako sa'yo. Sana wag mong kasama o masamain ang pagsasalita ko ng ganito. Kapatid, anumang congregation, anumang reliyon ang inaaniban mo ngayon, tandaan mo, manatili ka na dyan, ayusin mo yung relasyon mo sa Diyos. Gumawa ka ng ayon lamang sa kalooban ng Diyos. Hindi ka namimirwisyo ng kapwa mo, hindi ka lumalabag sa kautusan ng Diyos. Natitiyak ko sa iyo, dumating man ang Panginoon, anumang oras, ligtas ka, kapatid.
Ang ibig niya, humayo tayong lahat, magsipagbago, talikdan ng masama. Laging binabanggit ng Panginoon lahat. Yung sabi niya nga dyan sa Mateo 11 verse 28 na walang kamatayan na pangunahing lagi niyang sinasabi, humayo kayo lahat na napapagal at na nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y papagpahingain ko. Laging may lahat. Hindi naman dun sinabi na kayo lahat ng iglesia, kayo lahat ng mga Katoliko, kayo lahat ng born again, kayo lahat ng saksi, kayo lahat ng kung ano-anong reliyon. Hindi naman nababanggit doon. Ang nakalagay doon, lahat, mga kapatid. Lahat tayo mahal ng Diyos. Kaya ano ka man sa kasalukuyan, nasa masamang gawain ka man, may pag-asa ka pa, kapatid. Mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Panginoon. Nilikha ang tao na kawangis ng Panginoon. Kaya ang pag-ibig ng Diyos kasing liwanag ng pagsikat ng araw. Lahat nasisinagan. Unano ka man, matangkad ka man, pobre ka man, mayaman ka man, masama ka man, mabuti ka man, lahat nasisinagan. Binigyan ka ng choice ng Panginoon para sumaya. Binigyan ka ng pagkakataon para mamili ng choice mo. Dahil sa dakilang pag-ibig ng Panginoon. Ayaw ng Diyos na may nalulungkot sa isa man sa kanyang anak, isa man sa kanyang mga nilikha. Hindi kalooban ng Diyos na may isang tao na nalulungkot. Pero kapatid, nasa ano ka bang katatayuan ngayon? Sumusunod ka ba sa kalooban ng Diyos o patuloy ka pang gumagawa ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos? Kapatid, ito na ang oras, ito ng panahon para talikdan natin ang ating mga masamang gawa at ipagpatuloy ang kabutihan at anumang kalooban ng Panginoong Diyos. Wag nating babaliwalain ang mga sign, yung mga pangitain na nararanasan o nakikita sa bawat sulok ng mundong ito. Pinapauna ito para ipaalala sa iyo ang lahat ng bagay dito sa ibabaw ng mundo ay mga hangganan lang. At yung mga panahong ito, mga kapatid, ito na yung oras, ito na yung panahon para lisanin natin yung ating mga masamang gawa at pilitin natin makasunod sa kalooban ng Diyos. Tanggapin natin siya sa ating puso bilang Panginoon, sa ating pagkatao bilang Panginoon at tagapagligtas. Tigilan natin yung tuligsaan, awayan, pagalingan
pagkiklaim kung sino ang totoo na reliyon, hindi na yun yung tamang oras. Kapatid, ang panahon ito na yung panahon para manatili ka na tapat sa Panginoong Diyos. Manatili kang be a righteous man sa mata ng Panginoon. Kaya mga idol, ito meanwhile tayo habang ako nagda-drive, pilit ko makapagbukas ng camera at nawa ay mag-sink in sa puso mo ano mang reliyon mo, manatili ka na lang niya, kapatid. At panatiliin mo na rin yung magandang relasyon sa Panginoong Diyos bilang isang masunuring anak. Kaya kapatid, hanggang sa muli, pagpalaing ka nawa at dalangin ko na sana bigyan ka ng Panginoong Diyos ng iba yung lakas upang mapagtagumpayan mo ang bawat pagsubok ng mundong ito, sapagkat ang pinakamatinding kalaban natin sa ibabaw ng mundo ay ang pagsubok na nararanasan natin sa araw-araw sa mga masamang impluwensya ng mundong ito. Barkada, sugal, teknolohiya, gadgets, yan ang pinakamatinding ginagamit ng kaaway. Ngunit kapatid, ano man yan mayroon sa iyo, mayaman ka man sa lahat ng bagay, ikaw na ang pinakamayaman dito sa babaw ng mundo. Lahat ng karangyaan, lahat ng gadgets na mamahalin mayroon ka, kapatid. All of things is only temporary. Wala pong madadala yan, Misa. Lahat po yan iiwanan mo rin sa babaw ng mundo. Electronic gadgets na mamamahalin, isang unos lang, pag lumubog sa bahayan, sira yan. Ano mang yaman mo, ilang bilyon ang pera mo sa bangko, pag tumigil ang ekonomiya ng daigdig, walang magagawa yung pera mo. Ngunit yung mga taong isang kahig, isang tukalang sa bundok na masipag magtanim, natitiyak ko hindi sila magugutom. Lalong lalo na yung mga tao na nananatiling tapat sa Panginoon, kahit kailan hindi sila magugutom. Yan mga kapatid ang tanda natin. So putulin ko na ang aking kwento, mga idol. Hanggang dito na lang. Sana nakapagbigay ito ng konting ideya, nakapag-inspire sa'yo, or sa iba naman ay magbibigay ito ng kainisan. Tsak marami ang maiinis, inaasahan ko na po yun. Sana yung mga maiinis dyan, hindi aksidente narinig mo ang mensahe kong itong sa'yo. Para sa iyo to, kapatid.
mapalad ka na nakakakita at nakakarinig ngayon at napapanood mo ako. God bless sa'yo. Ipapanalangin kita, kapatid. Lord, maraming salamat po sa panahon ito, sa pribilehyo na pinagkaloob mo sa mga nakakasaksi, mga tunghay o nakarinig ng ating broadcast na to sa pamamagitan ng Facebook, pangitan ng video na ito, yung makakita ng video ko na ito at magtalima, makinig sa aking video, pagpalain mo, Panginoon. Ilayo mo, Lord God, sa anumang uri ng kapamakan, sampu ng kanyang pamilya. Bigyan mo po siya ng kalakasan sa physical, maging sa buhay spiritual, upang mapagtagumpayan niya ang bawat pagsubok na hatid ng masamang impluensya na minsan nagagamit ang teknolohiya upang ang karamihang kapatid ay malulung sa sugal, sa online sabong, online casino. Panginoon, bigyan mo po siya ng katatagan upang mapagtagumpayan niya ang mga ganitong klase pagsubok. Lord, pagpalain mo po ang taong ito na nakikinig. Nawa po, Panginoon, sa muli mong pagbabalik ay madatnan mo siya na tapat at iligtas mo sampu ng kanyang pamilya, kasama ang lahat na nananalig sa iyo at walang ibang inaasahan kundi ikaw lamang, Panginoon. Lord, maraming salamat po at binabalik ko po sa iyo muli ay papuri, parangal, pasalamat, pagsamba sa iyong banal na pangalan, sa pangalan mo ay Jesucristo. Amen and amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. God bless us all.